Nagsimula ang pelikula kina Mira at ng kanyang asawang si Henry, nakakalipat lang sa isang bagong bahay sa maliit na bayan. Si Henry, na isang arkitekto, ang nagdisenyo mismo ng bahay. Wala silang anak dahil nagpapagaling pa si Mira mula sa breast cancer. Sa kanilang unang gabi, lumabas sila para maghapunan upang ipagdiwang ang paglipat, iniwan ang kanilang mga cellphone sa bahay upang tamasahin ng isang tahimik at romantikong gabi. Pagbalik nila, naabutan nilang magulo ang bahay at natuklasan nilang nawawala ang kanilang mga cellphone. Naging malinaw na may nang loob habang wala sila. Iniulat nila ang insidente sa pulisya at natuklasan na ang kanilang mga cellphone at laptop lamang ni Henry ang ninakaw. Kinabukasan, bumalik si Mira sa kanyang trabaho bilang youth counselor na babalisa pa rin sa pagnanakaw. Samantala, nakipagkita si Henry sa isang police detective na nag-iimbestiga sa kaso. Pinayuhan siya ng detective na mag-install ng mga security camera at alarm system. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng kakaibang tunog na nagmumula sa mga tubo na nagudyok sa detective na magmungkahi na tumawag ng technician. Pagkaalis ng detective, agad na sinunod ni Henry ang kanyang payo at nag-install ng high-tech security system na maaari niyang kontrolin sa pamamagitan ng kanyang bagong cellphone. Samantala, binisita ni Mira ang kanyang doktor para sa check-up. Tiniyak ng doktor sa kanya na ang bagong bukol ay hindi cancer, kundi peklat lamang mula sa kanyang nakaraang operasyon. Gumaan ang loob, umuwi si Mira at sinabi kay Henry na maayos siya. Natuwa si Henry at binigyan siya ng bagong cellphone para palitan ng ninakaw at nagdagdag ng tracking app sa parehong cellphone para sa kaligtasan. Nang gabing iyon, nagising si Mira sa malakas na tunog mula sa mga tubo at napansin niyang nawalan ng kuryente. Hiniling niya kay Henry na tingnan ang generator. Sa labas, natuklasan ni Henry na sadyang pinutol ang mga cable ng generator at nakakita ng mga bakas ng paa patungo sa bahay. Nang mapagtanto niyang may mali, nagmamadali siyang pumasok at nakita si Mira na nakatali sa sahig. Matapos palayain si Mira, bumaba si Henry upang harapin ang mga nanghihimasok. Nakita niya ang ilang taong naghahalugog sa kanyang opisina, kaya kinuha niya ang baril na itinago niya sa halaman. Bago pa siya makakilos, inatake siya ng isa pang nanghihimasok na nagdulot ng kaguluhan habang ang iba ay sumugod kina Henry at Mira. Tinulungan ni Henry si Mira na makatakas sa balkonahe upang makahingi siya ng tulong. Ngunit sinira ng mga nanghihimasok ang pinto at dinaig siya. Ilang sandali pa, si Mira, na ngayon ay nasa kotse na, ay nakarinig ng mga putok ng baril mula sa loob ng bahay. Natakot siya, hindi alam kung sino ang binaril. Di nagtagal, lumitaw ang sugatang nanghihimasok at humingi ng tulong, kasunod si Henry, na bumaril sa kanya hanggang sa mamatay. Nagulat, hindi makapaniwala si Mira sa kanyang nakita. Kinabukasan, nagtalo sila habang nasa kafe. Nagalit si Mira na nagtago ng baril si Henry sa bahay nang hindi sinasabi sa kanya. Humingi ng tawad si Henry at ipinaliwanag na ang armas ang nagligtas sa kanilang buhay, bagamat kinumpiska na ito ng pulisya. Di nagtagal, bumisita ang detective ng pulisya kina Henry at Mira upang pag-usapan ang kaso. Ipinakita sa kanila ng detective ang mga profile ng mga nanghihimasok na kinilala bilang mga residente ng isang mahirap na lugar na tinatawag na Eagle Point na matatagpuan sa kabilang bayan sa Caravan Park. Hindi pa rin alam ang motibo ng panghihimasok. Ipinaliwanag ng detective na nakaligtas ang isang nanghihimasok, si Dylan Cobb, at nakakoma sa isang ICU sa St. Mary Hospital. Isiniwalat din ng pulisya ang isang kaugnay na kaso, isang nawawalang dalaga mula sa parehong lugar na nagngangalang Christine Cobb na nagkataong kamag-anak ni Dylan. Kapag hindi naka-recover si Dylan, mahihirapan silang mahanap si Christine. Nang gabing iyon, sinabi ni Henry kay Mira na pupunta siya sa supermarket para bumili ng mga supply. Sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niya ang kanyang wallet. Nang mapansin ito ni Mira, sinubukan niya itong tawagan, ngunit walang sumasagot, kaya hinabol niya si Henry para ibigay ang wallet. Habang nasa daan, napagtanto niya na ang sasakyan ni Henry ay hindi patungo sa supermarket, kundi patungo sa St. Mary Hospital. Nagambala sa natuklasang ito, muntik na siyang bumangga sa isa pang sasakyan. Pag-uwi ni Mira, nalaman niyang naroon na si Henry. Sinabi niya rito na nagkaroon siya ng maliit na aksidente at inaayos ang kanyang sasakyan. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Mira kung bakit nakita ang sasakyan ni Henry na patungo sa ospital sa halip na sa supermarket. Ipinaliwanag ni Henry na nagkamali siya ng pagliko at nadaanan ng ospital habang pabalik sa daan. Kinabukasan, pumasok si Mira sa trabaho, ngunit nahihirapan pa rin sa trauma mula sa panloloob, madalas na nag-iisip ng mga bagay na wala roon. Habang paalis na siya sa opisina, lumapit ang isang detective at sinabihan siyang huwag nang mag-alala. Si Dylan, ang nakaligtas na nanghihimasok, ay namatay sa ospital. Nagdulot ng paghihinala kay Mira ang balita dahil nangyari ang pagkamatay ni Dylan noong gabi ring malapit sa ospital si Henry. Gamit ang kotse ng kanyang asawa ng araw na iyon, tiningnan niya ang history ng GPS at nakita ang isang address na binisita ni Henry kamakailan lang. Ang lokasyon pala ay ang Eagle Point, ang parehong mahirap na lugar kung saan nagmula ang mga nanghihimasok. Hinanap ni Mira ang bahay kung saan dating tumuloy ang mga nanghihimasok. Sa loob, nakakita siya ng sulat na may pangalan ni Dylan Cobb at isang susi ng kotse. Mukhang abandonado at napabayaan ang bahay.
Habang naghahanap, nakakita siya ng envelope mula sa isang construction project na may kaugnayan sa kanya at kay Henry na kinuha niya. Sa labas, napansin niya ang isang kalapit na lugar kung saan inilalagay ang mga sulat at nagpas siyang tingnan ng mailbox ng pamilya ni Dylan gamit ang susi na natagpuan niya. Sa loob, nakakita siya ng pakete na naglalaman ng handycam na naka-address sa pulisya. Bigla, isang kakaibang lalaki ang lumapit na nagsasabing nakita na niya ang kotse nito dati, bagaman hindi pa nakakapunta si Mira sa lugar na iyon. Dahil sa takot, sinubukan niyang umalis, ngunit inagaw ng lalaki ang handycam, inakusahan siyang ni-record siya. Binasag niya ito, pagkatapos ay binalaan siyang huwag nang babalik. Pag-uwi, sinubukan ni Mira na i-recover ang footage mula sa sirang handycam, ngunit sira na ang mga file at mahirap basahin. Nagpa siya si Mira na bumili sa online ng katulad ng handycam para palitan ang sirang camera. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ni Henry at inihambing ang envelope na natagpuan niya sa bahay ni Dylan sa mga dokumento ng pagtatayo ng kanilang bahay. Lumilitaw na ang envelope ay galing sa sarili nilang proyekto. Dahil sa hinala na may kinalaman si Henry sa mga nanghihimasok, hinalugog ni Mira ang opisina at nakakita ng flash drive na naglalaman ng mga larawan mula sa pagtatayo ng kanilang bahay. Sa mga larawang iyon, nakita niya si Dylan, ang nanghihimasok, bilang isa sa mga manggagawang tumulong sa pagtatayo ng kanilang bahay. Habang patuloy niyang tinitingnan ang mga larawan, hindi inaasahang bumalik si Henry dala ang inayos na kotse ni Mira at napansin niyang nakabukas ang ilaw ng opisina. Nang mapagtantong nasa bahay na siya, mabilis na lumabas ng kwarto si Mira. Kalaunan ay nakita ni Henry ang cellphone ni Mira sa opisina na nagpapakita ng GPS app na sumusubaybay sa kanyang lokasyon. Sinabi niya rito na sinusubaybayan din niya ang kanyang cellphone at nagulat nang makitang pumunta si Mira sa Eagle Point kanina. Kalmadong sinabi ni Mira na lumabas lang siya para sa sariwang hangin at tila naniwala si Henry sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, natulog na sina Henry at Mira. Nang makatulog si Henry, palihim na tiningnan ni Mira ang flash drive na natagpuan niya kanina. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, narinig niya muli ang pamilyar na tunog ng kalabog mula sa mga tubo, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa mga file. Nabigla siya nang makita ang isang larawan ni Dylan kasama ang nawawala nitong anak na si Christine. Kinabukasan, pumunta si Mira sa istasyon ng pulisya, balak ibigay ang flash drive sa detective. Nang malapit na siyang lumabas ng kanyang sasakyan, napansin niyang inaaresto ang parehong lalaking sumira sa handycam. Nagulat, nagpa siyang itago ang flash drive at umalis. Dahil hindi na napigilan ang kanyang kuryosidad, kinumpronta ni Mira si Henry at inamin na alam niya ang tungkol kay Dylan. Ipinaliwanag ni Henry na habang itinatayo ang kanilang bahay, naharap siya sa matinding problema sa pananalapi. Upang maiwasan ang mga problema sa IRS, nagkunwari siyang siya mismo ang nagtayo ng bahay, ngunit sa katunayan ay kumuha siya ng ilang mga manggagawa, kabilang si Dylan, upang tapusin ang proyekto. Ipinaliwanag ni Henry na kinailangan niyang tanggalin si Dylan matapos masaksihan ni Henry ang pisikal na pang-aabuso ni Dylan sa kanyang anak na si Christine sa parehong araw na kinunan ng larawan. Pagkatapos, natuklasan ni Dylan ang pandaraya ni Henry sa construction at sinimulan siyang i-blackmail para sa pera upang manahimik. Nang hindi na kayang magbayad ni Henry, naghimagsik si Dylan. Naniniwala si Henry na ginamit ni Dylan ang pagkawala ng kanyang anak bilang dahilan upang pasukin ang kanilang bahay upang maghiganti sa halip na hustisya. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Mira kung ano ang sanhi ng kanilang mga problema at muling nagtiwala kay Henry. Bumalik sa normal ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ni Mira ang bagong handycam na in-order niya. Nang gabing iyon, nagdaos sila ni Henry ng munting housewarming party kasama ang malalapit na kaibigan. Masaya ang pagdiriwang hanggang sa, habang naglilinis, nakita ni Mira ang isang ulat sa TV na nagbubunyag na ang kakaibang lalaking nagbanta sa kanya ay walang koneksyon kay Dylan o sa nawawala nitong anak. Nang mapagtanto niyang may mali, tahimik niyang inilipat ang data ng flash drive mula sa sirang camcorder patungo sa bago. Sa wakas ay natuklasan ni Mira ang isang nakakagulat na katotohanan mula sa recording ni Dylan. Isiniwalat ni Dylan na ang tunay na dahilan ng pagpasok niya sa kanilang bahay ay upang hanapin ang kanyang nawawalang anak, hindi upang maghiganti, gaya ng sinabi ni Henry. Ipinaliwanag ni Dylan na noong minsang bumisita si Christine sa construction site ni Henry, napansin niya ang tingin ni Henry sa kanya at naghinala. Matapos itong mawala, natitiyak ni Dylan na sangkot si Henry. 2 beses nang nakapasok si Dylan sa kanilang bahay, ang unang pagkakataon ay nang lumabas sina Henry at Mira para maghapunan. Dinala pa niya ang kanyang aso, na tumahol ng malakas sa opisina ni Henry, na nagpaisip sa kanya na may nakatago roon. Matapos marinig ito, nagmamadaling pumunta si Mira sa opisina ni Henry at sinuri ang houseplants. Natuklasan niya na may isang nakatagong silid sa likod ng isa sa mga dingding. Maingat siyang naghanap at nakakita siya ng isang nakatagong pindutan sa likod ng isang kahon. Nang pindutin niya ito, bumukas ang lihim na pinto. Maingat siyang pumasok at bumaba sa hagdanan patungo sa nakatagong basement. Nang buksan niya ang ilaw, natigilan siya sa gulat. Sa loob ng silid ay isang dalagang nakatali sa isang tubo. Si Christine yun, ang nawawalang anak ni Dylan.
Ang paulit-ulit na tunog na naririnig ni Mira ay nagmumula sa mga pagtatangka ni Christine na palayain ang kanyang sarili. Nagising si Christine at nagsimulang sumigaw sa gulat, ngunit agad siyang sinubukan ni Mira na pakalmahin, sinabihan siyang tumahimik para hindi marinig ni Henry. Nang lumingon si Mira, natakot siya nang makitang nakatayo na si Henry sa likuran niya. Sa wakas ay nabunyag ang tunay na ugali nito. Nang abutin ni Mira ang kanyang cellphone para tawagan ng pulisya, inatake siya ni Henry at pinabagsak siya. Itinali niya ito sa tabi ni Christine at tinrato siya sa parehong paraan. Ipinaliwanag ni Henry ang kanyang baluktot na pangangatwiran. Desperado siyang magkaroon ng anak, ngunit dahil hindi maaaring magkaanak si Mira dahil sa dati nitong kanser, napagdesisyonan niyang si Christine na lang ang magdala ng anak niya. Ang plano niya ay patayin si Christine pagkatapos ipanganak ang sanggol at palakihin ang bata kasama si Mira na parang isang normal na pamilya. Matapos ibunyag ang lahat, mahinahong gumalis si Henry sa nakatagong silid at sinabihan ng mga bisita sa itaas na umuwi na, sinabing lasing ang kanyang asawa at natulog na. Sa nakatagong silid, nagpumilit si Mira na makawala at sa wakas ay nagawa niyang tanggalin ang mga lubid. Mabilis niyang tinulungan si Christine, ngunit ilang sandali pa, bumalik si Henry at nagulat nang makitang walang laman ang silid. Nagtatago sina Mira at Christine sa ilalim ng hagdan at nagawang makatakas. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Henry na nakatakas sila at ginamit ang kanyang cellphone upang ilak ang lahat ng pinto ng bahay. Habang sinusubukang magtago ng dalawang babae, natagpuan sila ni Henry. Inihagis niya si Mira sa cabinet, dahilan para mawalan siya ng malay, pagkatapos ay kinalagad niya si Christine pabalik sa basement para patayin ito. Nang magkamalay si Mira, kumuha siya ng maliit na orasan at sumugod upang iligtas si Christine. Nang akmang aatake na si Henry, hinampas siya ni Mira ng orasan sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkumbulsyon at agad na namatay. Sa huli, ligtas na nakatakas sina Mira at Christine sa bahay. Nagtapos ang pelikula kay Mira na nag-iimpake ng kanyang mga gamit at nagpas siyang ibenta ang bahay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.